si retired Justice Antonio Carpio, si Batong Bakal na profesor sa UP, satsat ng satsat sa ating media. Mr. Chair, may I interject? I am not yet finished, Mr. Chair. I will request with the indulgence of the Let me finish. Senator Let me Marcoleta, finish. just I want to finish my statement. if I may follow Just to upon finish my the statement, immediate Mr. Chair, and then I Mr. will Chair. allow her. Salamat po. No, I'm asking the chair's permission, sir. I can wait until after Session the is Senator suspended. Marcoleta. Napanood mo na ba ang sagutang ito sa Senado? Tila nga sina Senator Risa Hontiveros at Senator Rodante Marcoleta naman ang nagkainitan sa pagkakataong ito. Sa isang pagdinig, nagkaroon ng kontrobersya matapos umanong tawaging satsat ni Marcoleta ang mga pahayag ng ilang eksperto tungkol sa sitwasyon sa West Philippine Sea. Pero agad itong kinontra ni Senator Hontiveros. Ayon sa kanya, mahalaga ang boses ng mga taong ito at hindi nararapat na tawagin ang kanilang opinyon bilang isang satsat dahil ito ay kanilang seryosong pananalita. Panoorin ang video. Hindi raw po daw pwedeng pag-usapan sapagkat ito po ay nag-involve ng national security. Mr. Chair, si Commodore Tariela, si retired Justice Antonio Carpio, si Batong Bakal na profesor sa UP, satsat ng satsat sa ating media. Mr. Chair, may I interject? I am not yet finished, Mr. Chair. I will request with the indulgence of the Let me finish. Senator Let me Marcoleta, finish. just I to want to finish my interject. statement. If I may follow Just to upon finish my the statement, immediate Mr. Chair, and then I Mr. will Chair. allow her. Salamat po. No, I'm asking the chair's permission, sir. I can wait until after Session the is Senator suspended. Marcoleta. Thank you, Honorable. Nagtaka lang Risa po kasi Hontiveros. ako, Mr. Chair, kahapon. Bigla na lang nangyari na sumulat daw daw po, kaya hindi ko po nalam kung totoo. Pero sinabi po ni chairman ng Foreign Relations, kagabi lang, na defer muna yung aming meeting o hearing bukas dahil nga po daw po hindi ko po sinasabi, sumulat daw po ang pati NAMRIA at ang DND na ang matter na to will involve national security. Kaya lang po ako nagtaka sapagkat yung mga iba na nagpunta sa media, nagsasalita about West Philippine Sea, wala naman pong nagsasabi na huwag ninyong pagtalunan yan. Eh yun po ay media pa po yun eh. Kumakalat sa buong Pilipinas. Kaya minabuti ko na pong dito namin pag-usapan, dito na lang sa Senado, pagkatapos sasabihin nila, kung totoo pong sinabi nila, nakakapagtaka naman, bakit hindi natin dito pag-usapan? Anong national security ang involved dito? Yun lamang po, Mr. Chair. Salamat po. Thank you, Honorable Marcoleta. Honorable Risa Hontiveros. Salamat, Mr. Chair. Ang akin lang po sanang interjection kanina na nag-submit ako dun sa tamang hiling naman ng colleague na magtapos sila and based on the ruling of the chair, ay wag po sana nating sasabihin na ang mga sinasabi ni na Commodore Tariela, retired Senior Associate Chief Justice Carpio at isa pang binanggit kanina ay mga satsat. Dahil mga seryosong pananalita nila iyon, kahit kadebate man sila o hindi. Alam po ba ninyo kung bakit Honorable ko ginamit? Marcoleta. Alam po ba niyo kung bakit ginamit ko yung satsat? Hindi ko lang po alam kung ano ang pagkakaintindi po ng ating kasama ron. Pero yung satsat po, walang implication na masama yun eh. Kaya ko po ginamit yung salitang satsat. Kapag sila po ay nagsasalita, wala pong batayan eh. Halimbawa po, yung sinabi ni Justice Carpio, hindi na po kailangan ng coordinates para po i-delimit natin ang exclusive economic zone. Mali po yun eh. Magkakamali po, pati ang mga taong bayan maniniwala sa kanya sapagkat dati siyang magistrate ng Supreme Court. Mali po yun eh. Ang dami pong babanggain na artikulo ng UNCLOS pag pinilit niya yun. Pati po yung mga pasabi, regular na reminders po ng opisina ng UN Secretary General. Kaya ko po sinasabing satsat. Yun naman pong professor sa UP. Ano pong pinagsasasabi niya?
Nag-submit na raw po ng mapa ang NAMRIA sa United Nations. Sat-sat din po yun, Mr. Chair. Kahit nga po ngayon dito, matutukoy natin, i-open lang natin ang website kung alam po nung professor ng UP na wala tayong sinasubmit na mapa. Alam po ba niyo kung ano yung pinapakitang mapa ng NAMRIA? Administrative map, Mr. Chair. Ang administrative map only shows the political subdivisions of our country, regions, mga probinsya. Hindi po yun yung mapa na hinihingi po para sa ganon magkaroon ng hakbangin para finally ma-drawing natin ang West Philippine Sea. Marami pong proseso yun eh. Maraming proseso yun. Hindi pala niya naiintindihan, sat-sat na sila ng sat-sat doon. Oh, yung Commodore Tariela naman yan. Pinayagan ba siya ng CHED na sabihin kung nasaan ang West Philippines? Hindi naman niya po tinutukoy. Pakinggan po natin yung kanyang discussion. Miski isa doon, kaya ko lang po nasabing gano'n. Lumalabas sa social media, lumalabas sa mainstream media, buong Pilipinas nagtatalakay sila. Wala isa man na nagsabi that that issue involves national security. Bakit po nung ako gumawa ng resolution para dito natin pag-usapan, formally, bakit biglang naging national security? Yun lang naman ang tanong eh. Di po ba mahalaga sa kanila na ayusin natin lahat dito? Ito po ang bagay, ito po ang formal. Dito po mismo sa Senado. Dito po natin ayusin lahat ang hindi pinagkakaintindihan. Hindi yung radyo dito, TV dito, lahat sa halimbayan. Dito, yun ang gusto kong mangyari. Bigla na lang nagkaroon ng national security. Nakakapagtaka naman, Mr. Chair. That's the only point. Salamat po sa sagot ninyo, General. Talaga pong kailangan lamang na talagang yung hangganan ng ganang atin, matukoy natin, madilimit natin, yun ho ang inihingi ng batas. 14 years ago. Yun po yung hahanapin ko sana sa NAMRIA. Bakit hindi niya ginawa 14 years ago na nakararaan? Para matulungan po kayo. Para hindi po kayo parang nasa kadiliman, hindi natin alam hanggang hangganan. Makatulong po sa inyo lahat yun. At tama po yung gagawin nyo. Ang mandato po ninyo, tama rin po yun. Proteksyonan ng saganang atin. Pero pangkaraniwan na, kailangan alam natin ano ang hangganan ng saganang atin. Wala pong masama doon. Salamat po, Mr. Chair. Salamat, Mr. Chair. Gusto ko lang pong gumawa ng isang motion. Dahil si retired Senior Associate Justice Antonio Carpio ay yun na nga po ang inabot niyang posisyon sa Korte Suprema at tinitignan po ng marami na one of the best Chief Justices we never had dahil po si Rear Admiral J. Tariela ay recently nga umabot sa ganyang ranggo at palagay ko hindi disconnected sa kanyang matagal na at matibay na advokasya kaugnay ng ating pambansang interes sa West Philippine Sea. At dahil pati po si Professor J. Batong Bakal ay direktor ng Law Center Institute for Maritime Affairs and Law of the Sea sa UP College of Law. Kaya't hindi po dapat isipin o sabihin na silang dalawa ni Associate Justice Carpio ay gumagawa ng statements ng walang legal na basehan. Dahil po kahit Ilonggo ako kay Daddy, Tagalog ako kay Mami, kaya't alam ko na ang salitang satsat ay karaniwan nagre-refer po sa isang Tagalog term para sa idle gossip, chatter, o babble. So hindi rin po match dun sa 3 taong una kong binanggit. At huli po, Mr. Chair, dahil Commission on Appointments Committee ito, at kung meron sino man po sa atin ay may issue tungkol sa mga matters pending sa harap ng buong Senado, ito pong CA panel ay hindi po ito yung lugar para i-raise ito. Dahil po sa mga dahilang ito, itong 3 dahilan, I move, Mr. Chair,
na i-strike from the record yung salitang satsat. I so move, Mr. Chair. There is a motion. May I explain myself, Mr. Chair? Yes, Kasi ako po yung gumamit ng satsat. there is a motion of Senator Ontiveros to strike out. If there's any objection, I'm objecting, Mr. Chair. Ganito po. 1 minute, Ah. excuse me, 1 minute suspension. Session resume. In the interest of time and in order to finally dispose of the matter pending before the committee, the chair now will divide the House. But before we divide the House, the chair will give Honorable Marcoleta 5 minutes to explain. Salamat po, Mr. Chair. Papayag po ako na alisin natin ang salitang satsat kung meron po tayong may substitute na mas akmang salita. Kasi kaya ko po ginamit ito. Si Justice Carpio na iginagalang po bilang naging Associate Justice ng kataas-taasang hukuman, sinabi po niya na hindi na kailangan ng coordinates at charts upang madilimit natin ang exclusive economic zone. Mali po yun. Hindi po dapat manggaling sa kanya yung ganong pananalita dahil mali po yun. Wala po sa batas yun ng UNCLOS. Sa Republic Act 9522, dahil pinagtibay po nila sa isang jurisprudence, alam po ba ninyo, Mr. Chair, kung magkano ang naalis sa ating territorial sea? Mahigit pong 242,000 square miles ang naalis. Dahil lamang po sa kanyang, at sinasabi po niya na ginanap lang niya ang tungkulin sapagkat pinirmahan natin ang UNCLOS. Nakalimutan po niya, Mr. Chair, na yung treaty hindi pwedeng mangibabaw sa saligang batas. Dapat po bilang Associate Justice ng Korte Suprema, alam niya po yun. Si Professor Batong Bakal, hindi siya matapat sa kanyang sinasabi. Sabi po niya, nag-deposit na po ng mapa at saka charts ang Pilipinas sa opisina ng United Nations. At binigyan na rin daw po ang mga international organization. Hindi po totoo yun. Check po natin kahit sino ang maalam sa website po ng UN General Assembly. Si Admiral Tariela, ang sinasabi po niya, ang West Philippine Sea hindi raw po disputed. Nag-aaway-away nga po ang mga bansa dahil dyan eh. Ano po ang gagamitin nating salita? Payag po ako. Kung yun po ay hindi akmang salita, payag po ako, Mr. Chair. Ngunit, palitan po natin. Anong iakma po na, sa akin po kasi yung satsat, yung pagsasalita ng walang basihan. Ganun lang po kasimple. Wala pong basihan ang kanilang sinasabi. Kaya tinitindigan ko po yun. Ngunit kung meron pong mas magandang salita na akma doon sa aking sinabi, payag po ako, ba't naman hindi? Salamat po, Mr. Chair. Mr. Chairman, Thank you, Honorable Marcoleta. Honorable Alan T. may I suggest the word pahayag or salita or pagpapaliwanag if the Honorable Senator Marcoleta is acceptable to those proposed or suggested words. Honorable, Honorable Risa Ontiveros. As the movant, Mr. Chair, tinatanggap ko po at pinasasalamatan si Rep T sa kahit alin sa mga magalang na salitang iyon. Salamat po. Salamat, Mr. Chair. Thank you, Honorable Risa Ontiveros. Honorable Marcoleta. Dahil po sa matalik ko pong kaibigan si Congressman Alan T. Ay payag po ako, bakit hindi? Kung yun po ay kagagaan po ng kalooban ng bawat isa, para wag na po nating pagtalunan yung salita na yun. Ngunit yung sentido po ng aking gustong mangyari, nandyan naman po sa ating mga minutes. Salamat po, Mr. Chair. Maraming salamat po sa ating mga kasamahan dito sa Committee on Appointments. And the chair would like to... Mr. Chair, so the status of my motion is na-adopt po siya, Mr. Chair. Adopted. Salamat po, Mr. Chair. Ikaw,
Ano ang masasabi mo sa videong ito?